Pagdating dun sir sa selection ng breeder o pagpili, may pinagbabasehan ba kayo sir dun sa mga sizes, sa mga eye sign o dun sa mga pakpak? Sa akin, yung bloodline niya na alam kong talagang nananat na gumalaw na sa amin, yun ang pinipili ko. Yung iba may basehan din sa mga pag malaki ang kak, dapat medyo maliit ang hen. Naniniwala rin ba kayo doon? Naniniwala ko. Bakit nyo naisipan na gamitin yung product ng Kampiyon ngayon sa mga alaga nyong kalapate? Yung product ng Kampiyon na Eurolibo at Rest Power. Napakaganda naman ng feedback sa kanya ng mga ng mga gumagamit. Kaya susubukan natin. Kasi ang pinaka-importante sa mga ibon natin, yung respiratory. Welcome back sa Herbin's Love Bilang isang pigeon fancier, paano ninyo inaasikaso yung mga alaga nyo pong mga kalapate? Sa ngayon kasi hindi ako nakakatutok, kaya kumpare ko ang nag-aasikaso ng mga ibon. Pero may mga ibon ako doon sa amin sa bahay na kumpare ko din ang nag-aasikaso. Kinuha ko siya bilang lockman para matutukan din kahit pa paano yung mga panlaro ko ng NDR. Kasi sa NDR baka sakaling makalaro na ulit ako. Kasi tapos na yung training ko sa Visayas, no. Balik na ulit ako dito sa Laguna. Hopefully sana makalaro. Nakakamiss Kahit nasa office, kalapati pa din ang Nasa isip. Nasa isip. Maliban sa anak at asawa, ayun na lang ang miniisip. Kasi lagi naman ako ina-update ng kumpare ko pagka naglilipad kami. Sir Bernard, bakit nga pala against all odds yung lock name mo? Nakuha ko lang yan sa sa isang magsasabong na sikat din. Tama. May nakita na nga rin akong ganong Parang yung kay Bon Winslet. May nakita na rin ako sa magsasabong na ganong pangalan Kaya inadapt ko lang din naman. Kasi maganda rin naman yung message nung nung lock name na yun. Okay. Kumbaga, ikaw laban sa lahat yan na nakadlang sa'yo. Parang sa buhay, laban natin sa buhay, gano'n. Diba? Ikaw din ang Parang kanta rin, no? May kanta rin nun, no? Ikaw lang din naman ang tutulong sa sarili mo para umahon ka. Kasi yung mga kumpare mo nakasuporta lagi yan sa'yo. Pero sarili mo pa rin sa bandang Sir Ryan, bilang isang pigeon fancier po, paano po ninyo inaasikaso yung mga alaga nyo mga kalapate? Sa akin naman sir, may schedule ako na ginagawa. Yan, pagkagising sa umaga, sila kagad yung aking inaatupan. Linis na, nilinis ako kagad yun. Tapos tinitingnan ko yung mga painuman nila, tubig nila, pinapalitan ko na kagad. Lalong-lalo na doon sa mga breeder ko. Kailangan natin malinis yung painuman. Kasi napapansin ko pagka hindi nalilinis na, nagkakaroon ng sakit. Lalong-lalo na pagka naarawan, nagkakalak yung alaga. So ngayon, okay naman ako. Wala na ako nagiging problema. Sa sa mga flyer, okay na. Maganda naman yung mga pangangatawan nila sa sistema namin ng ginagawa. Para sa akin, hindi ko pa malalaman ngayon kung improve ba yung pag-alaga mo kasi wala pa hindi pa malayo yung karera. So kapag gano'n na yung sistema sir napatulo ko yung video. Hindi ko na yan. Yun lang yan. Ako masasabi ko sa kanya. Pagdating naman po sa mga breeders, paano yung ginagawa nyo bago sila isalang or i-breed? Sa amin kasi pagka nag-breed kami dito, unang-una namin ginagawa, deworming talaga. Ayun ang pinaka-importante, deworming. Tapos ng deworming, paligo. Saka naman kami babanat ng flushing, saka cleansing. Mahirap kasi magsalang ng ibon na hindi condition. Yung bara-bara lang. Yung experience kasi ko noon, ina-apply ko na ngayon. Yung bara-barang pag-breed noon, inalis ko na. Ngayon, makakop naman yung sistema ng namin nagawa namin ng PHA player na
na tamang pagbe-breed. Tapos na-apply naman ng kumpare ko. Ayun, ang ganda naman ng resulta. Ngayon, ang ganda ng lipad namin. 2020 kami ngayon na ibon. Pa-derby na. Hindi pa kami nababawasan. Kaya yung pinaproblema namin ngayon, paano pang entry? Yun lang. Noon, 20 yun eh. Kayo naman po, Sir Ryan, paano po yung ginagawa nyo bago nyo isalang or i-breed yung mga breeder ninyo? Yun, nasabi nga ng kumpare ko kung paano, kailangan talaga number one ay i-deworm mo talaga yung ibon. Kasi mahirap pagka i-breed mo pala yung ibon na wala kang deworming or basta sinalang mo lang. Kung may sakit yung ibon, sigurado yung lalabas na yung bird, may sakit yun. Kaya ngayon medyo natuto na deworming yung sistema na inaano namin dalawa ng kumpare ko. Yun ang ginagawa ko. Flashing ka, mag-cleansing, then pagkatapos pwede mo naman silang i-recover para at least siyempre dahil stress sila doon sa pagkaka-cleansing, i-recover mo sila. Then pagka nakikita ko namumulbos na yung mga breeder ko, inoobserbahan ko pa rin ang mga galaw nila kung pwede na ba talaga silang, kasi kung minsan condition naglulugon pala o hindi mo pwedeng isalang kasi sayang ang oras. Yun lang yung masasabi ko sa pag-breed. Pagdating dun, sir, sa selection ng breeder o pagpili, may pinagbabasehan ba kayo, sir, dun sa mga sizes, sa mga eye sign o dun sa mga pakpak? Sa akin, yung bloodline niya na alam kong talagang na bumalaw na sa amin, yun ang pinipili ko. Okay. Sa katawan naman, pagka maganda ang hipo para sa akin, kasi kinondisyon na siya, maganda ang hipo niya. Hindi ako nagsasala ng pangit yung kahit na kondisyon mo na tapos pangit pa rin ang hipo, ayoko na. Sa eye sign, ayoko, hindi ako tumitingin sa eye sign. Okay. Yung katawan niya, kasi yun ang gagamitin niya sa paglilipat niya. Pag paano niya susubuan yung paalagaan ng mga anak mo. Sure yan, pagkalabas ng anak, ganun pa rin ang katawan niya. Yep. Basta maganda yung pagkakakondisyon. Yung sa size ng mga katawan, sir, kasi di ba yung iba may basehan din sa mga pag malaki ang kak, dapat medyo maliit ang hen. Naniniwala rin ba kayo? Naniniwala ko. Kailangan Balansya, kumbaga sa manok, yung iba balansyado raw, no? Balance Balance na. yan. Balance. Okay. Pag lumabas yung pag nagkaroon sila ng inakay, hindi na siya kaliitan, hindi siya kalakihan. Yun. Doon, yan ang napapansin ko. Okay. Tapos siya, kapag bihis na yung ibon, maganda talaga yung kalalabasan. Okay. Kayo naman po, Sir Bernard, ano yung pinagbabasehan nyo dun sa during selection ng mga breeder? Sa akin kasi, sa dati, pag nagse-select ako, nakabasa ako sa kwento lang ng mga tropa na nakunan ko. Eventually, hindi rin naman kumala. Tapos ngayon, sa selection naman namin ngayon, based on the bloodline na ako. Kasi nung winning consistent sa amin, ayun ang inaano namin. Pero, syempre, susubok pa rin naman tayo kasi continuous learning ang pag-ibon. Hindi naman yung nape-perfecto ng isang punch yan. Kaya, itong mga nakasalang namin, selected naman namin yan na alam namin kikilos. Tapos, alalay na lang talaga sa sa vitamins. Huwag mo susunugin ang ibon mo sa sa vitamins. Alalay lang talaga. As much as possible dapat, all natural. Kasi naka-all natural kami dito. Kaya yung mga inakay namin yan, bihira tamaan ng sakit. Kung tatamaan man sa 10, isa meron. Okay. Yun ang hindi natin maiwasan yung sakit. Pagdating naman po dun sa mga flyers, pagkadating ng mga bago mag-training, ano po yung ginagawa ninyo para mapalakas yung mga alaga yung mga kalapati? Simple lang naman ang ginagawa ko dyan. Pag natuto na silang rumonda, lalagay ko na sila sa aviary. Mula nung araw, nandun lang sila. Bago mag-start ang training, nagtotos na ako. Kaya nang kinahiligan ko magtos. Kaya laging nakakasilat. Simula 10, 15
20 hanggang makaabot ako ng 50 kilometers ang toss. Saka ako sasampa ng ano, ng truck. Depende na lang din kasi pagka nainganyo na ano, mag-pooling. Kasi dito mainit ang pooling. Kahit malapit pooling na agad. Kaya advantage naman sa amin yun kasi naka-ano na kami, naka-advance na kami ng 50 kilometers. Parang repeater na ibon namin hanggang 50. Tuloy-tuloy na yun. Naulit-ulit na sistema. Pagkadating ng ibon, recondition, bilag, sampa, toss, yun lang. Kasi hanggang sa maging ano yung katawan nila sa init at ulan pagka ano, nakabilad sila. Hindi naman po sir, paano na man yung diskarte nyo rin pagdating sa mga flyers ninyo? Bago sumapit yung training o bago magsimula yung karera, paano nyo sila pinapalakas? Actually, young bird pa lang sila. Kailangan, alam mo na kung paano sila palakasin. Ang ginagawa ko sa young bird, kapag sanay na silang mag-breeding sa akin, na kabisado na nila yung loob, pinapasok ko na sila sa bilaran. Walang silungan yun. Umulat, umaraw, nandun sila. Hanggang sa makapagbihis sila. Once na makapagbihis na sila, doon ko na sila ililipat sa flyers. Tuturuan ko naman sila ngayon, masok sa traffic. Pag sanay na sila sa traffic, uumpisahan ko silang paliliparin dito sa loob. Pag sanay na po sila, sanay na silang sa traffic, paunti-unti ko silang binabatak sa toss. Hanggang sa umabot ako ng 50 kilometers. Paulit-ulit yun, paulit-ulit. Kasi dito sa lugar ko, hindi ako pwedeng magpalipad ng magpalipad. Dahil mayroon akong katabing kapitbahay. Village kasi sir. Oo. So kailangan, sanay lang ang ibong ko. Pwede ko na silang itos, doon ko sila binabawi. Para lumakas yung baga nila. Baga lang ang importante sa akin. Pag malakas ang baga, madali na lang naman patabahin yung kalapate. Ang baga kasi hindi natin nakikita sa loob. Tama sir. So yun lang masasabi ko sa kung paano. Sa ngayon kasi simula pa lang naman ang namin. Yun ang napapansin ko sa mga ibon kung bakit lumalakas din ang resistensya ng ibon. Sir Bernard, bakit nyo naisipan na gamitin yung product ng Kampiyon ngayon sa mga alaga nyong kalapate? Yung product ng Kampiyon na Eurolibo at Rest Power. Kaya ako gustong gamitin ngayon yung Eurolibo at saka Rest Power. Makikita ko kasi maganda yung yung mga comments doon sa gamot. Gusto ko siyang subukan. Kasi charge to experience ako lalo na pagdating sa mga gamot. Gusto kong maobserbahan yung ibon ko sa mga gamot na ganito, gamot na ganyan, sa natural herbal. Kaya kung sakaling mag-click yung sistemang gumagamit ako ng Kampiyon na gamot, tutuloy-tuloy natin. Pero hoping na na mag-click kasi napakaganda naman ng feedback sa kanya ng mga ng mga gumagamit. Kaya susubukan natin. Kasi ang pinaka-importante sa mga ibon natin yung respiratory. Kailangan mapatibay ang sistema nila. Lalo na may mga nagsasampa sa truck ng ng may sakit. Yun yung iniiwasan namin sa loob namin.